Good day kaibo, welcome back sa aking channel. Ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano yung tamang pagpili ng mga ibon. Maging pet shop o sa mga breeder. Panoorin natin. Good day kay-ibon, welcome back sa aking channel. Tuturo ko sa inyo ngayon o papakita ko sa inyo tama magpili ng mga nagugustuhan nating ibon. For example, pumasyal ka sa pet shop, may nagustuhan kang kulay ng ibon. Syempre hindi mo naman siya basta-basta dapat kukunin na lang. Syempre titignan mo yung condition niya. Yan, papakita ko sa inyo kung paano pumili ng healthy ibon. Kung mga kaibon, paano ba malalaman na healthy yung makukusunadahan nating ibon? Unang-una, kailangan yung makikita mo, active siya. Yan, palipad-lipad siya, nakikita mo. At saka, mapapansin mo, tumutuka siya sa pagkainan. Yan, yung mga masasabi ko na okay kunin yan. Healthy yan. Kasi minsan, sa pet shop, pagka tumagal yung mga ibon, nag-aaway yan eh. May mga nanghihina, mga nabubuli. Ayun, di natin maiiwasan doon, nagkakaroon ng mga matatamlay o parang nagkakasakit pa nga. Kaya syempre, bago tayo pumili, siguraduhin muna natin na okay yung kondisyon niya. Yan, at yung pangalawa naman, syempre kailangan yung balahibo niya kompleto. Ayan, walang mga plaque. Katulad nung topic ko na nakaraan, yung may feather placking. Ayan, meron din dyan sa mga pet shop, makikita mo yan. Ayun, iwasan natin piliin yung mga ganitong kondisyon, yung mga lagasang balahibo. Meron pa nga sa mga parakeet, papansin mo yung mga paa nila, may mga parang kaliskis o merong tinatawag na red mites. Ayan, minsan sa ilong. Ayun, kailangan kung pipili ka ng ibon, yung makinis. Ayan, malalaman mo naman kay ibon kung may nararamdaman yung isang ibon, makikita mo yan dyan. Kahit na gaano kaganda ang kulay niyan, pag nakita mo nakapupulang o nakayup-yup, kumbaga nakatigil lang sa isang sulok, hindi maganda sa inyo. Ibig sabihin, hindi siya healthy, meron siya nararamdaman. At syempre, ganun din naman kung sa mga breeder din kayo kukuha, kailangan i-check nyo rin yung katawan nila. Kakapain mo kung payat ba o baka mamaya may sapola. At i-check mo rin kung basa yung puwetan. Bago akin na experience, pagkakuha ko ng ibon, basa yung puwet dahil baguhan ako noon, hindi ko pinansin. Yun, isang linggo lang sa akin, tumumba yung ibon. Yun, kaya yung mga dapat nyo tandaan bago kayo kumuha ng mga ibon. Unang-una, maganda ang katawan, maganda ang balahibo. Yan. At syempre, kailangan maliksi yung ibon. Yan, palipad-lipad siya. Yun yung tatlong sign na masasabi ko na good condition yung ibon. Yan. Syempre, yung mga pangit na sign naman, yung mga matatamlay, basa ang puwet, at saka yung payat na katawan, yun. Sabi ko mga kaibon na hindi maganda ang kondisyon niya dahil naranasan ko na yan. At mayroon pa kayo, may eye cold. Mapapansin mo, yung mata niya namamaga at nagluluha. Yun, sa inyo, eye cold ang tawag doon. Kumbaga, pagka yun ay kinuha mo at dinala mo sa ibunan mo, pwede pa itong makahawa. At meron din kay ibon yung bulutong, kumbaga. Ayan, napakalakas yan na virus sa ibunan. Na-experience ko rin yan noon. Kumuha ko ng adswan, pinasok ko sa ibunan ko. Yun, nahawa lahat ng adswan ko. Lahat ng, kahit yung eye-ring ko nahawa, pero napansin ko mas matibay yung eye-ring Kaya puro tumumba sa akin noon, mga yang na adswan. Yan, yung mga pwede natin tandaan at pagbasihan na maganda o good yung makukuha natin ng ibon. Yan, maging sa pet shop man o sa mga breeder. Yun lang kay ibon, sana nagustuhan nyo ang aking video. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe.
Pakihit din ang notification bell para updated ka sa mga bagong video na aking i-upload. Para sa mga simpleng tips, salamat kay Ibon.